Paano kung ang isang taong relihiyoso ay kumampi sa demonyo? Susundan natin dito si Josh na isang taong mahal na mahal ang Diyos, kaya naman lagi nga siyang gumagawa ng mga kabutihan. Meron siyang magandang trabaho, magandang girlfriend, masayang buhay at lahat ng to iniisip nga niyang kapalit ng pagiging relihiyoso niya. Pero isang araw, dito na nga mababaliktad yung mundo ni Josh nang sunod-sunod siyang malasin. Mawawalan siya ng trabaho, makukulong siya, magkakasakit yung nanay niya at kung ano-ano pa, kaya naman dito nga siya nagsimulang magrebelde sa Diyos. Ang plano niya, isa-isahing hindi sundin yung 10 utos ng Diyos kung saan magsusugal nga siya, mambababae, magnanakaw at kung ano-ano pa nga si Josh. At sa mga susunod na araw na paghihiganti nga niya sa may Diyos, dito nga siya may mga malalaman at may experience na magpapalayo nga sa kanya sa Diyos at magpapalapit sa kanya sa demonyo. Title ng movie, 10 Utos kay Josh. To be honest, I was surprised na maganda tong movie na to, and for me, this is one of Gerald Napoles' best performance yet. Bagay na bagay sa kanya in terms of humor, yung pagkakaportray niya ng character, and just yung delivery niya ng mga linya, talagang matatawa ka din eh. Ang gusto ko pa dito, hindi nila pinipilit sa iyo yung joke. Kumbaga pagka-joke nila, tuloy-tuloy lang, hindi yung parang nag-joke sila tapos joke yun, tumawa kayo. Tawa ko doon sa may security guard, doon sa may santo, doon sa may CR, doon sa nanganganak. Tapos nung nakilala si Josh ng mga katrabaho niya pagkatapos niyang magnakaw, and many more. Marami pang nakakatawang moments here. I also love yung mga barkada ni Josh na marami din sila naiambag sa story and nakakatawa din naman sila. Sana nga lang meron silang mas malaking parte towards the ending, pero sige, okay na din yun. What I also love about this film pa is that even though they're tackling beliefs and religion, hindi naman sila sobrang preachy. Kumbaga nababalance naman nila yung mga argument nila against religion and kay God nga, and may mga points din naman sila na towards siding with God naman. Love the flow of the film, may madali lang panoorin, and flat lang yung story, pero at the same time, the writing saves it kasi maganda naman yung pagkakatahi ng mga kwento and intention kada sequences. Or may siguro kung perspective ng mga religious, it's just basically about trusting God kung ano mang ibato niya sa iyong challenges. Kumbaga, kailangan mo lang talagang magtiwala sa kanya, katulad nga ng kwento ni Job sa may Bible. Ito yung classic na saying na, God moves in mysterious ways. Kumbaga din yung mga nangyaring kamalasan nga sa kanya, nakatulong sa kanya yon as a person na isang religious na before ginagawa nga lang niya yung mga kabutihan niya dahil nga nakasanayan or para lang sa mga tao online. Pero dahil nga sa journey niya ng hindi nga pagsunod sa 10 utos ni God, dito nga mas tumatag yung paniniwala niya na sa may present time, mas naging honest and natural na ginagawa niya lang yung mga kabutihan na yon at hindi lang dahil para lang mapansin ni God, kundi para lang mas maging mabuting tao lang talaga. I also appreciate din pala how they handled yung character nga ni Genesis na maayos naman nila siyang tinrato and walang preachy lesson dahil nga doon sa trabaho niya at hindi rin talaga siya hinusgahan ng story. I mean, at the end of the day, trabaho naman yon, katawan niya yon, and wala naman siyang ginagawang mali. So who are we to judge, diba? Lalo na kung ikaw mismo, religious ka, pero sinisiraan mo yung ibang tao, nananamantala ka ng ibang tao, nanlalamang ka, and marami pang iba, then paano ka mas naging better sa mga taong nagtatrabaho ng ganito, diba? Pero siguro yung nakuha ko sa ending, it's not about fully mong susundan yung utos ng Diyos word by word but more on the idea of it na siguro it's okay to enjoy yung gagawin nga nila doon sa may dulo, but at the same time, it's okay as long as God knows na hindi mo naman yung ginagawa para lang sa kasamaan. So ayun, I enjoyed this film. It's unique, brave and bold, lalo na nga sa panahon natin ngayon, and it's a fun film kahit na may mga flaws here and there, pero goods pa din naman. So yun lang again ang title ng film, 10 Utos kay Josh. Ang torta rating ko ay 7.5 out of 10.